Narito na ang PTV Balita ngayon. Nagsampa ng cyber libel complaint sa Department of Justice si Transportation Secretary Jaime Bautista laban kina Manibela Chair Mar Valbuena at journalist na si Ira Panganiban. Giti Bautista, walang basehan ang mga aligasyon laban sa kanya. Matatandaang binawi noon ni dating LTFRB Board AIDE Jeff Tumbado na dawit umano sa lagayan scheme si suspended LTFRB Chair Teofilo Guadis III. Samantala, nanindigan si Bautista na tuloy-tuloy ang internal investigation ng DOTR laban sa mga umano'y tiwaling opisyal sa ahensya. Marami silang accusations, no, na ako daw ay tumanggap ng pera, no, suhol, no, which hindi naman totoo. Kaya gusto ko lang protektahan yung aking pangalan na inalagaan ko for almost 45 years. Sa ibang balita, interesado ang Japan na maglagak ng karagdagang investment sa Pilipinas. Ito ang tinalakay sa pulong ni Finance Secretary Benjamin Diokno at mga opisyal ng Japan Bank for International Cooperation, Mizuho Securities at Nomura Holdings sa sidelines ng 2023 Annual World Bank IMF meeting. Kabilang sa mga ito, ay mga proyekto at programa na may kinalaman sa renewable energy, sustainable technology, infrastructure at fixed income instrument. Samantala, alamin natin ang mga balita kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi ug maayong adlaw. LGU sa Dakbayan sa Sugbo interesado nga mamahimong sister city sa Dakbayan sa Brisbane sa nasod nga Australia. Kini ang gibutyag ni Cebu City Mayor Michael Rama human sa iyang pipila ka adlaw nga official visit sa Dakbayan sa Brisbane. Mato ni Mayor Rama daghang aspeto nga pareha ang Dakbayan sa Sugbo ug sa Dakbayan sa Brisbane. Gipaandam na sa mayor ang letter of intent aron mahanay na ang proposal nga sister city ties tali sa duha ka mga dakbayan. Misalmot sab si Mayor Rama sa mga exhibit, convention ug mga plenary session ato sa 2023 Asia Pacific City Summit and Mayors Forum nga gipahigayon sa maong dakbayan. Smart city man sila. So we can always have innovation sharing and it will be a very good sisterhood relationship. One thing to beat because it was being highlighted by the mayor that every 2 years after that Brisbane it will be somewhere else. And I was already telling them and I showed them Singapore Light. I showed them Cebu City at night. I have showed them also the narrative of Singapore like Cebu City. Then I told them, I'm just letting you know how ready we are to host. Sa laing bahin nagmalampuson ang gipahigayong Heroes Run 2023 diin gidagsa kini sa kapin 2,000 ka mga runner. Gipanguluhan ang maong fun run sa Visayas Command sa Armed Forces of the Philippines uban ang AFP Health Service Command Central Public Information Office. Kabahin kini sa ilang pagsaulog sa Mental Health Awareness Month karong buwan sa Oktubre. Tulo ka kategorya sa lumba sa dagan ang gibuksan sa mga runners. Mao ang 3K, 5K ug 10K. Ang malikom nga kita sa maong dagan ihatag alang sa mga sundalo nga nagatubang og mental health issues. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Naghang salamat Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.